Tawi, as a combat medic, talagang hindi ko makalimutan dyan siguro yung ultimong kalaban. Ginamot namin nung panahon na yon. Yes, sir. Bakit? Kasi ah, isang araw, sir, dumagsa yung ano nun, umuwi yan nun. Sa pagkuha ng tropa ng mga wounded, sa atin naman as a medic, basta nakita nating tao at buhay siya, so nirescue nila. Pagdating namin doon sa ER Warzone yung tawag doon sa ano namin kalaban pala siya. So, bilang tao, as a combat medic, ginamot namin yun. Gano'ng kahirap yung kada araw doon? Kasi, ano yung araw doon na sobrang hindi mo malimutan? Ang hindi ko makalimutan doon, sir, yung yung nagtitreat kami na biglang may sumabog din sa gilid namin. May mga pangyari ka lang. Yes, sir. May risk rin na ganang pangyayari. Na pwedeng, kung pakaangkaang siguro kami na nagtitreat, baka tamaan din kami ng mga sniper. Sa sobrang dami ng kwan, in-expect niyo ba na gano'ng karami yung wounded araw-araw? Paano in-handle niyo yung mga? Actually, sir, parang nasanay na rin kami. Parang, kasi hindi naman, minsan bibiglang bubuhos na dadami, minsan naman wala. Pero talagang araw-araw, nandun kami sa time na prepare kami palagi. Kasi ang sabi sa amin, anytime, pwedeng may mga mangyari. Ano yung hindi mo makalimutan sa mga pasyente mo? Yung dumating yung kabats ko, sir, na una pa nga hindi ko siya nakilala, kabats ko pala, na halos agaw buhay din yun. Siguro kalagitnaan na to, sir, kasi may July, sir, siguro. Kalagitnaan na siya ng Marawi. So biglang, paano nangyari? 4 yun, sir, na dinala sa amin na wounded. Tapos, hindi ko alam, yung isang delikado na pala doon is kabats ko na. So, para sa akin, bilang kabats, tapos bilang medic, talagang nagsasama yung damdamin na talagang hindi maintindihan. Pero, andun pa rin yung focus ng ginagawa ko. Conscious siya? Nung time na yun, unconscious na siya nun . Hindi siya makapagsalita? Umuungol-ungol lang siya. Hindi niya alam na ginagamot siya? Hindi niya alam, sir. Gano'n ba kasakit magamot ng isa? Kasi marami kang classmate ng time na nandun. Yes, sir. May mga time talaga na classmate mo na yung ginagamot mo. Doon ko na malalaman kapag na-treat na namin, sir, kapag huli na kabats ko pala yun. Kapag nakita na namin yung record. Pero pag biglang-biglang dating talaga doon, so wala na, hindi ko na alam kung sino yan, sino siya, basta. Sobrang dami kasi. Yes, sir. May time pa nga doon na dumating na talagang halos sunod-sunod, sir. Hindi na, bilang mga aidman naman kami, si sir, tinatriage niya, tuturo-turo lang niya kung sino yung unahin namin. Pero talagang may time na napakarami. Yes, sir. Na kailangan gamutin. Ano yung mga gamit na doon, mga skills na na-apply mo? Una-una, sir, as a first responder, ang talagang uunahin nating priority dyan is to control yung blood loss. So, tourniquet, sir, yan talaga yung pinaka-applicable sa mga unang pag-ano natin sa isang pasyente. Kasi once na mapahinto natin ang pagdurugo ng sugat, kasi halos sugatan naman lahat yan, so may possible tayo na madagdagan na humaba pa yung buhay niya at makaabot sa facilities na kung saan kompleto na tayo ng mga aparatos. May time ba noon during mga may time ba na kailangan yung pumunta sa loob, sa ground zero para lang pick upin yung one or sila na pumunta? Yes, sir. Ang totoo niyan, sir, talagang nandun kami, sir, sa loob halos ng Kaya nga, nabansagan yung namin na ER Warzone, sir. Kasi andun talaga siya mismo sa may pinaggigirahan. And talagang dumidikit kami at lumalapit. Minsan na may kukunin kami na wounded. Pero may naman kami na bakal, sir. May kasabay kayo? Escort, sir, na bakal. So, hindi lang Navy kayo, fully equipped din kayo, no? Yes, sir. Kasi actually, sir, ang naman talaga natin sa sundalo is talagang andun pa rin, hindi pa rin mawawala yung security. At
yung pakikipaglaban. Kaya nga lang bilang sa medic, yun yung ginagawa namin doon. Pero anytime pwede rin kami makipagpatayan, sir. Kasi yun ang ranger sir eh. May mga tendency na pinutukan kayo habang ongoing yung pagsisave na ng buhay. Yes, sir. Maraming beses, sir. At yun nga yung sinabi ko kanina, sir, na napaka-risky rin na nagtitreat kami na possible din kaming tamaan. Tulad ng isang beses na nangyari doon na may sumabog yung may shrapnel talaga, sir, na tumalsik sa gilid ng ano namin, pinagagamutan. So paano yun? Parang tuloy pa rin. Kuhan lang, dapa, tapos Ano nga, sir, eh. Yung, alam mo yun, sir, yung pinagsamang focus ka sa ginagawa mo dahil andun din yung buhay mo na isang combatant, mapapadapa ka rin, sir, eh. Pag biglang ganun yung impact. Yung body reaction, sir, hindi natin mawawala yun. so, ganun pa. Yes, sir, kasi galing tayo sa field, sir. Parang tumanim na sa katawan natin yung ano. Pero naalala ko na nag-ano nga pala kami. Nag-ano kami ng buhay, nagsisave ng buhay, nanggagamot kami. So, tuloy. Pero yun nga, sir, hindi natin inaasahan na parang mapapadapa ka bigla. Sino yung mga mga commanders nyo na laging nag-ano sa inyo na salita? Yung mga kasamahan mo? Unang-una nun, sir, na nagbibigay sa amin ng motivation talaga si Colonel Candelaria, sir. Yung pinaka-doktor namin, sir, sa loob. Tapos may mga kasama din kaming ibang unit sa Marines, nurse na si Sir Cortez. Sino mga kasamahan mo sa unit? Mga seniors mo rin, mga team leader mo na nag-guide sa unit mo rin. Nung time ng Marawi, sir, si Master Estrada, sir. Technical Sergeant Ruby Estrada. Then sila Sergeant Erwin Galgo. Si Sergeant Ferdinand Gorin. Yun talaga yung lagi namin kasama sa loob. Saka other units na mga idman din. Paano niyo? Kasi sobrang bukso, may time na sobrang dami. May mga araw ba na sobrang dami talaga ng content at kailangan pabilisan yung reaction niyo? Halos hindi talaga, sir, may araw lang eh. Halos araw-araw talaga yan, sir. Ang ano nga doon sabi ni sir is hindi ka dapat tumagal sa isang pasyente ng aabutin ka ng 5 minutes o ganyan o 10 minutes. Dapat within 5 minutes dapat may resulta ka na kung anong gagawin, kung diretso ibak ba o mabilis talaga, sir, yung pag-triage ni sir. And then kung ano yung advice niya, yun naman ang ginagawa namin kagad. Yes, sir. Kasi may mga lagi naman tayo naka-standby na combat ambulance nung time na yun, sir. Maliban doon yung mga chopper pa. Meron din, sir. Pero doon sa area namin, sir, is hindi talaga aabot ang chopper doon, sir. So kailangan nyo pang itakbo. Yes, sir. Magko-combat ambulance siya, sir, talaga. Kasi sa loob kami mismo, sir, nung panahon na yun. Ano yung mukha ng isang wounded na parang gusto niyang mabuhay pa? May mga karanasan ka bang nakita sa mga reaksyon nila? Yes, sir. Ang hindi ko rin doon, sir, makakalimutan yung sabay-sabay sila nila Sergeant Bundok, sir. 3 sila noon eh, na halos 2 yung putulang pa doon, sir. Na nagsasabi siya, umaakap siya sa paa, sir, na kahit sino na lang kaninong paa kasi wala na siya sa katinuan nun, sir. Na basta't ang sinasabi lang niya, sir, iligtas mo ako, sir, kasi maliliit pa yung mga anak ko. Yun yung, sir, isa sa mga na ano ko doon na sa bingit ng kamatayan, sir, may taong ganun yung lumalapit sa'yo. Yun, sir, yung ganun yung pinaka-experience ko doon, talagang naantig yung damdamin, sir. Binibili niya yung anak niya. Yes, sir, nagamutin talaga siya sa buhay. Ano reaksyon mo? Bilang isang Una-una, sir, sinabi ko sa kanya, sir, sa kabila ng ganun yung kalagayan niya, sabi ko, Sergeant, laban lang. Kasi wala naman. No amount yung sugat mo. Kaya yan. Maliit yan. Pinapalakas ko talaga yung loob niya, sir, kasi kasama yun sa mga pag-ano natin, sir, sa mga wounded, sir. sa mga wounded naman, paano mo na ba sila? Inahin mo rin sa pamagitan kasi hindi yung mga karanasan. Paano mo sila i-debate na yung malapit na talaga sila paano mo sila pinapanatiling matatag pa rin ang mga kahit alam mong alanganin na kasi as combat medic, parang nababalansin mo na yung buhay nila. Yes, sir. Paano?
sinasabi ko sa kanila, sir, na yun nga, sinasabi ko na maliit lang tama mo, and then kayang-kaya yan, saka kumpleto tayo ng gamit. Hindi ka pababayaan. Simula dito, dadalhin ka namin sa magandang paggamutan. At huwag mo isipin, kayang-kaya mo. Yung sugat mo, maliit lang yan kumpara sa sugat ng iba na nakakasurvive ikaw pa kaya. Eh, unang-una, family. Naghihintay sa atin yung family. Lakasan mo loob mo. Kayang-kaya mo yan. May time ba na umiyak yung pasyente mo? Yes, sir. Maraming beses, sir, na pasyenteng duman sa amin na umiyak talaga, sir. Nag-ano talaga, may mga ganun talaga na po. Yes, sir. Tulad yung nagbibilin nga siya, sir. Gamutin mo ako, tulungan mo ako, maliliit pang mga anak ko. So, yun yung ano talaga, Yes, sir. yun yung nakaka-inspire din na talagang gawin mo lahat. Oh, sir. Yan talaga, sir. Bakit paano? Ano yung buwan? Ano ang feelings o pakiramdam ng isang combat-medic na makakasave din ng buhay? Sir, unang-una talaga, sir, ano ng puso, sir, ng yung tipong nagawa mo yung isang bagay na makapagligtas ka o madagdagan mo yung buhay niya. So, siguro, bilang sundalo, sir, talagang napakahirap pero napakasarap ng pakiramdam, sir, na makapag-save ka ng buhay. At lalong-lalo na sa medic, sir, yung talagang magawa mo, yung madugtungan mo yung buhay niya na umabot para sa wag lang siyang mamatay, sir. Yun talaga, sir, yung pinakaano ng buhay ng isang medic, sir. Yun talaga din yung ano. Yun yung priority. Yes, sir. Mabuhay ka lang. Yes, sir. Walang iwanan, sir. Bubuhayin ka namin hanggat kayang mabuhay, sir. Pero may mga time. Kasi ang dami yung karanasan. Dami namatay sa marami. Dami nag-wish ng buhay, hindi namatay. Dami nag-wish ng buhay, namatay. May time na umabot sa inyo na wala na. Marami din, sir. Meron din dumarating sa amin, sir, na talagang dead on arrival na, sir. Kumbaga, wala na talaga. So, as combat-medic, masakit yun. Yes, sir. Kaya lang, sir, kailangan tibayin natin yung loob. Kasi una-una, as a medics, tayo dapat yung hindi pinanghihinaan ng loob. Yun ba? Ang kailangan ng isang medic. Yes, sir. Kasi once na pinapakita mo sa pasyente mo na matibay ang loob mo, positive ka, lalakas at lalakas ang loob din ng pasyente mo, sir. Huwag kang magpapakita ng nalulumural ka, nalulungkot ka, o nag-aalala ka sa sugat niya. Dapat, sa aura pa lang bilang medic, sir, ipakita mo sa kanya na malakas ka, sir. Yun pa lang, sir, motivated na mamomotivate na yung isang pasyente. Malaki ba? Yes, sir. Kasi, di ba, sabi nga, sir, hindi lang katawan, sir, ang ginagamot. Pati isip dapat, sir, ginagamot natin. Kalooban ng tao, sir, sa kaisip. Malaki ang tulong yan para mas mapabilis ang pagaling ng isang tao, sir. So, hindi lang pala. Hindi lang basta sugat, sir. Yung mga experience mo talaga. Yes, sir. At hindi lang sugat pa. Yes, sir. Sama-sama na yan, sir. Paano kayo? May time ba sa subagtagan ng biyera to na ang medic ay nalulumuran? May isang araw ba na medyo lumuran ka rin sa sarili mo? Yes, sir. Actually, kaipokritohan naman, sir, kung sasabihin kong hindi. Kasi bilang may pamilya rin ako, sir. Sa haba-haba ng panahon doon, sir, na talagang hindi makauwi, sir. At wala ring time na mag-cellphone para makontak ang pamilya. Nakakalumar doon talaga, sir. Pero yun din, sir, yung isang gagawing basehan para hindi ka malumural. Para matatapos din ito, baka kauwi rin ako. Ganun na lang yung iniisip namin, sir. Paano kayo? Nahimuran. Paano kayo pinapahimuran? Kapag marami kaming nasisave, sir, na mga buhay, high moral na kami ron, sir. Kasi yung goal namin, sir, mag-save. Kapag nakikita namin na marami kaming nai-survive, high moral na talaga kami nun, sir. Yes, sir. Sa lahat ng pasyente na dumaan, sino o may maalala ka na hindi mo siya makalimutan? Sa lahat ng
case na isang Yung kabats ko, sir. yun. Yes, sir. Kasi parang kaya tumanim sa isip ko yun, sir, na yung panahon pala na yun, kabats ko na pala yung hinahawak-hawakan ko. Tapos, nalaman ko lang din, sir, na nadala pa namin actually sa hospital yun, sir, pero yun, binawian din, sir, ng buhay. Si Corporal Cañedo, sir. Cañedo. Ano yung, kung may message ka sa kanya, naman mo yan, gusto mo sa mga, ano yung masasabi mo sa kumpanya na ginawa niya, na sinimulan niya para lang sa kanong bayan. Cheng, saludo talaga ako, siyempre, unang-una sa'yo. Pinakita mo na isa ka talagang Rangers. Lalaban at lalaban. Saludo ako sa Cheng. Ano ang fulfillment ng isang meeting? Yung sir, yes, makasave ng buhay, sir. Proud ka na isa ka sa mga nagiging combat-medic sa mga siege. Yes, sir. Unang-una, sir, yung siguro yung ginagawa ko, sir, hindi kayang gawin ng iba. Pero maliban doon, sir, yung talagang pinagsamang paggagamot at pakikipaglaban, sir, yun talaga, sir, yung pinaka, kumbaga highlights yun, sir, buhay natin ng Marawi na nagagamot. Yes, sir. Ano yung pinakamasaya? Sir, yung pagdating ng hapon na parang tahimik na yung labanan, ganyan, sir. Laylo na kasi syempre madilim na. So, yun na yung time, sir, na nakapagpahinga kami. And then, makikita ko yung records na napakarami pala naming na-treat nung araw na yun. Nalaman ko na mga na-survive, sir. So, yun, sir. Masaya na kami nun, sir. May mga pinakamadramang araw na sa mga Marami, sir, kung tutuusin, sir, eh. Pero, parang, oo, sir. Kasi, makikita mo, sir, may nag-iiyakan. Siyempre, yung mga dinadala nila na gano'n yung kalagayan, na naluluha. Madadala ka rin, sir. pero ramdam mo yung nagiging heroes kayo sa marami after. Kasi sobrang taas ng ano ng tao bayan. Saka yung iba nga, may mga partner pa na pag-uwi sa Sa akin kasi, sir, nung time na yun, sir, hindi ko na inisip, sir, yun, eh. Basta ang ano ko nun, sir, isa magampanan ko yung tungkulin ko, sir. Magawa ko yung dapat kong gawin. So, doon, sir, okay na ako doon, sir. Yes, sir. Nagpapasalamat na lang ako, sir, kung bumabalik sa yung time na may parang natutuwa sa amin o nagpapasalamat at parang kumikilala, sir. Malaking bagay na yun sa amin, sir. May ganong pangyayari na bumalik yung isang pasyente mo na nagpasalamat sa iyo. Yes, sir. Marami, sir. Marami, sir. Mga Ano pa yun? ka-unit din natin, sir, na ayun, sir. Sergeant, naalala mo ako, Sergeant, nung Marawi. Isa ako sa na-treat mo noon. O, so, siyempre, sir, hindi ko naman natandaan sa dami-dami yun, sir. So, sabi ko, okay lang yun. Wala yun. Kasama yun sa, ano natin, sa trabaho natin. Saka, kahit hindi ako medic, kapag magkasama tayo, dumating yung time na yun, tutulungan at isusurvive kita. So, Sergeant, salamat. Thank you din. So, pasalamat tayo sa Diyos kasi binigyan ka pa ng dugtong at mahaba pa yung buhay mo.
Sa akin, sir, bilang ano, masaya, sir. Kahit simple thank you. Yes, sir. Masaya, sir. Kasi sabi ko, sarap ng, ano, nung may natulungan akong gano'n. Sa pagsiservisyo sa bayan, bilang isa kung maraming pinatunayan sa lalo-lalo sa mga kung may message ka sa ating kabataang Pilipino, ano yung message mo sa Sa mga kabataan, sir, kung sa bilang isang tao lang din, sir, mas okay din kung magsiservisyo sila sa bayan na katulad, sir. Hindi man sundalo o other government na yung nakakatulong talaga sa taong bayan, sir. Tulad ng para sa kapayapaan. So, ini-encourage ko sila, sir. O kung kaya nila, sir, mag-ranger din sila, sir. Kasi doon mo mapipil talaga, sir, na kung paano isipin ng iba bago yung sarili. At kapag nagawa mo yun, napakamalaki accomplishment sa sarili mo at una-una kay God. Yes, sir. Yes, sir. Kasi lahat naman talaga tayo mawawala sa mundo, sir. Pero kung ganun yung lilinyahan ng buhay mo, is pinagsasabay mo yung trabaho at pagliligtas sa kapwa, sir, malaking puntos tayo para kay God sa mga ganung pamaraan. yun ang sa akin, alis ko may ilan. So, sir, yun lang, sir. Maraming salamat.